Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, tawagin mo na lang akong Rosa. 3 taon na ang nakalilipas mula nang mangyari ang lahat. Pero hanggang ngayon, tila sariwa pa rin sa isip ko ang bawat detalye ng gabing iyon sa Parañaque. Alam mo Ate J, hindi ko naman ginusto ito. Hindi ko pinlano na sirain ang tiwala ng isang kaibigan. Pero tama nga ang sabi nila, kapag ang puso ay gutom sa atensyon at ang kaluluwa ay pagod na sa paulit-ulit na sakit, nagiging malabo ang linya sa pagitan ng tama at mali. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng krisis. Ang asawa ko, si Florentino, ay unti-unti nang nagiging estranghero sa sarili naming bahay. Gabi-gabi siyang lasing, laging galit, at tila wala nang pakialam kung kumain na ba kami o kung kumusta na ang lagay ko. Sa kabilang banda, ang matalik kong kaibigan na si Jonalyn ay masasabi kong perfect ang buhay. O yun ang akala ko. Ang asawa niya na si Ivan ay ang definisyon ng isang ideal na lalaki. Masipag, tahimik, at laging maaasahan. Isang gabi, matindi ang naging away namin ni Florentino. Basag ang ilang gamit sa sala at ang mga sigaw niya ay abot hanggang sa kalsada. Hindi ko na kaya. Lumabas ako ng bahay nang walang sapin sa paa. Bitbit lang ang cellphone ko at ang bigat sa dibdib na tila sasabog na. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga paa ko ay dinala ako sa tapat ng bahay ni na Jonalyn. Pero sa kasamaang palad, wala si Jonalyn doon. Nasa probinsya siya para asikasuhin ang may sakit niyang ina. Ang tanging naroon ay si Ivan. Nakaupo si Ivan sa kanilang garahe, may hawak na isang bote ng beer at nakatingala sa madilim na langit ng Parañaque. Nang makita niya ako, mugto ang mga mata, gulo-gulo ang buhok at nanginginig sa takot. Kaagad siyang tumayo. Rosa, anong nangyari sa iyo? Bakas ang pag-aalala sa boses niya. Hindi ako nakasagot. Napahagulgol na lang ako. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang garahe, sinalo ako ni Ivan. Pinatuloy niya ako, binigyan ng tubig at hinayaan akong umiyak hanggang sa maubos ang luha ko. Habang nagkukwento ako tungkol sa pagmamaltrato ni Florentino, napansin ko ang lungkot sa mga mata ni Ivan. Doon ko nalaman na hindi rin pala perpekto ang buhay nila ni Jonalyn. Sinabi niya sa akin na matagal na silang hindi nag-uusap ng matino ng kaibigan ko. Napakiramdam niya, isa na lamang siyang provider at hindi na asawa. Pareho pala tayong talunan, Rosa. Sabi niya nang may pait sa boses habang nakatingin sa akin. Noong sandaling iyon, nagtama ang aming mga paningin. May kung anong kuryente akong naramdaman. Isang bagay na matagal nang nawala sa amin ni Florentino. Ang pakiramdam na may nakakaunawa sa akin. Ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Hindi namin namalayan, ang simpleng pag-uusap ay nauwi sa paglalapit ng aming mga upuan. Ang bawat salita ay may kasamang haplos sa kamay, hanggang sa ang haplos ay lumipat sa aking mga balikat. Ivan, hindi ito tama. Bulong ko, pero hindi ako lumalayo. Alam ko, Rosa, pero pagod na rin ako sa pagiging tama pero laging mag-isa, sagot niya habang inilalapit ang kanyang mukha sa akin. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi at sa kabila ng katotohanang asawa siya ng aking kaibigan, hinayaan kong lamunin kami ng sandali. Ang unang halik ay lasang pagsisisi, pero ang pangalawa ay lasang kalayaan. Hindi namin inisip ang bukas. Ang nasa isip lang namin ay ang sakit na gusto naming takasan.
kahit sa loob lang ng ilang oras. Pagkatapos ng gabing yun sa garahe, akala ko ay doon na matatapos ang lahat. Akala ko ay magagawa naming ituring na isang pagkakamaling dala lang ng bugso ng damdamin at ng alak ang nangyari. Pero nagkamali ako, Ate J. Dahil ang kasalanan, kapag natikman mo na at nagbigay ito sa iyo ng panandaliang ginhawa mula sa impyerno ng iyong totoong buhay, nagiging parang droga ito na hahanap-hanapin mo. Kinabukasan, umuwi ako sa bahay na parang walang nangyari. Nadatnan ko si Florentino na natutulog pa rin sa sofa, amoy alak at may mga bakas pa ng pagkawasak sa paligid. Habang naglilinis ako ng mga nabasag na baso, ang tanging nararamdaman ko ay pandidiri. Hindi lang sa kanya, kundi sa sarili ko rin. Pero sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, ang nararamdaman ko ay ang init ng mga kamay ni Ivan. Ang banayad niyang boses na nagsabing, "Rosa, nandito lang ako." Hindi lumipas ang 2 araw, nakatanggap ako ng text mula sa kanya. Simple lang, "Kumusta ka? Ayos lang ba ang lagay mo riyan?" Doon nagsimula ang serye ng mga palitan namin ng mensahe. Noong una, kumustahan lang. Hanggang sa naging kwentuhan tungkol sa mga pangarap naming hindi natupad. Tungkol sa mga pagkukulang ni na Jonalyn at Florentino. At tungkol sa nararamdaman naming pagkakakulong sa sarili naming mga pamilya. Para kaming 2 bilanggo na nakahanap ng butas sa pader para mag-usap. Isang hapon, habang si Jonalyn ay nasa probinsya pa rin at si Florentino naman ay nasa labas para makipag-inuman, nagaya si Ivan na magkita kami. Hindi sa bahay nila, kundi sa isang maliit at tago na kainan sa bandang sukat. "Rosa, hindi ko kayang mawala ka sa isip ko." Diretsahang sabi ni Ivan pagkaupo namin. Mukhang hindi rin siya nakatulog ng maayos. Ang mga mata niya ay puno ng pagod, pero pagkakita sa akin, tila nagliwanag ang mga ito. "Ivan, magkaibigan kami ni Jonalyn. Matalik na kaibigan. Para na kaming magkapatid," paalala ko sa kanya. Kahit na ang totoo ay mas gusto ko pang hawakan ng kamay niya kaysa isipin ng kaibigan ko. Alam ko. At iyon ang masakit. Pero Rosa, sa loob ng maraming taon, ngayon ko lang naramdaman na may nakikinig sa akin. Kay Jonalyn, kailangang perpekto ako. Kailangang matatag ako. Pero sa'yo, pwedeng-pwede akong mapagod. Sagot niya. Hinawakan niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Sa halip na bawiin ko ito, mas hinigpitan ko pa ang hawak. Noong sandaling yon, parang naglaho ang ingay ng Paranaque. Wala kaming pakialam kung may makakita sa amin. Ang mahalaga lang ay ang init na dumadaloy mula sa kanyang palad patungo sa akin. Naging madalas ang aming pagkikita. Tuwing 8:00 ng gabi, kapag tulog na o wala ang aming mga asawa, magtatagpo kami sa madidilim na kanto sa loob ng kanyang sasakyan. O minsan ay sa mga motel na malayo sa aming lugar para lang makasiguro na walang makakakilala sa amin. Ang bawat pagkikita namin ay puno ng panganib. Pero ang panganib na yon ang nagbibigay ng kakaibang excitement. Ang bawat halik ay tila pagre-rebelde sa malupit naming tadhana. Sa piling ni Ivan, hindi ako ang bugbog saradong asawa ni Florentino. Sa piling ko, hindi siya ang pagod na provider ni Jonalyn. Kami lang 2, si Rosa at si Ivan. 2 taong naghahanap ng ligaya sa maling paraan. Pero ang masakit, Ate J, sa tuwing magkakasama kami, hindi mawala sa isip ko si Jonalyn. Minsan, tatawag siya sa akin habang nasa tabi ko si Ivan. Maririnig ko ang boses niya sa kabilang linya, nagkukwento tungkol sa kanyang ina, nagpapasalamat na nandyan ako para bantayan ang bahay nila habang wala siya. Salamat talaga, Rosa, ha? Alam kong busy ka rin kay Florentino, pero salamat sa pagtingin-tingin kay Ivan at sa bahay. Panatag ang loob ko kasi alam kong tapat kang kaibigan. Sabi ni Jonalyn sa telepono isang gabi. Napatitig ako kay Ivan na noon ay nakasandal sa dibdib ko. Pakiramdam ko ay sinasaksak ang puso ko ng libu-libong karayom. Ang tapat na kaibigang tinutukoy niya ay ang mismong babaeng kayakap ng asawa niya sa mga sandaling iyon. Pagkababa ko ng telepono, naiyak ako.
Bakit, Rosa? Tanong ni Ivan habang pinapahid ang luha ko. Ang sama nating tao, Ivan. Napakasama natin. Hagulgol ko. Imbis na sumagot, niyakap lang niya ako ng mahigpit. Kung ang paghahanap ng kaunting saya ay kasamaan, ayoko nang maging mabuti. Doon ko napagtanto na wala na kaming balikan. Nilamon na kami ng apoy na kami rin ang nagmitsa. Ang relasyong nagsimula sa pakikiramay ay naging isang malalim at madilim na ugnayan na mahirap nang putulin. Lumipas ang mga linggo at bumalik na si Jonalyn mula sa probinsya. Doon nagsimula ang tunay na laro ng pagpapanggap. Kailangan naming humarap sa isa't isa na parang walang nangyari. Mag-iimbita si Jonalyn ng dinner sa bahay nila at kailangan naming pumunta ni Florentino. Sa hapagkainan, habang nagtatawanan sila, magtatama ang paningin namin ni Ivan sa ilalim ng mesa. Minsan, sadyang ididikit niya ang kanyang binti sa akin habang kumakain kami. Ang bawat sulyap ay may kahulugang kami lang ang nakakaalam. Ang bawat tawa ko ay may halong kaba na baka mabasa ni Jonalyn ang nakasulat sa aking mga mata. Isang gabi, habang naghuhugas kami ni Jonalyn ng pinggan sa kusina at ang mga lalaki ay nasa sala, bigla siyang napatigil at tumingin sa akin. Rosa, may napapansin ka ba kay Ivan? Tanong niya na ikinatigil ng tibok ng puso ko. Anong ibig mong sabihin? Pilit kong pinatatag ang boses ko habang mabilis na naghuhugas ng plato. Parang nagbago siya. Masaya siya nitong mga nakaraang araw. Dati, laging nakasimangot at pagod. Pero ngayon, parang may bago siyang inspirasyon. Tinatanong ko kung may bago ba siyang hobby. Ayaw naman sumagot. Ngumingiti lang. Sabi ni Jonalyn nang may halong pagdududa pero may kasama ring tuwa. Hindi ako nakasagot agad. Ang inspirasyon na sinasabi niya ay ako. Ang hobby na sinasabi niya ay ang pakikipagtagpo sa akin sa madidilim na lugar sa Parañaque. Baka dahil lang nakauwi ka na kaya siya masaya? Pagsisinungaling ko habang ang kamay ko ay nanginginig sa ilalim ng bulan ng sabon. Sana nga, Rosa, kasi ayokong isipin na may iba siya. Alam mo namang mahal na mahal ko yun. At alam ko ring hindi niya magagawa yun sa akin. Lalo na't magkasama naman kayo dito lagi nung wala ako, di ba? Panatag ako kasi alam kong binabantayan mo siya para sa akin. Pagkasabi niya yon, hinalikan niya ako sa pisngi bilang pasasalamat. Gusto kong sumigaw. Gusto kong aminin ang lahat para matapos na ang pagpapanggap na ito. Pero natatakot ako. Natatakot akong mawala si Ivan at natatakot akong makita ang puot sa mga mata ng tanging kaibigang nagmalasakit sa akin. Habang tumatagal, mas lalong nagiging mapangahas si Ivan. Hindi na lang basta text o tawag. Minsan, pumupunta siya sa tapat ng bahay namin kapag alam niyang wala si Florentino. Mag-uusap kami sa loob ng sasakyan niya, sa mismong tapat ng aming gate, kung saan ang panganib na makita kami ng mga kapitbahay ay napakataas. Ivan, delikado ito. Baka may makakita sa atin. Babala ko sa kanya habang hinahalikan niya ang leeg ko. Sandali lang, Rosa. Hindi ko na kasi matiis. Ang hirap na kasama ko siya sa bahay, pero ikaw ang hinahanap ko. Sagot niya sa pagitan ng mga halik. Ngunit ang hindi namin alam, may mga matang nagmamasid. May mga taong nagsisimula nang makapansin sa madalas na pagtambay ng sasakyan ni Ivan sa tapat ng aming bahay. At ang mas matindi, si Florentino, bagamat laging lasing, ay nagsisimula na ring maghinala dahil sa biglang pagbabago ng aking kilos. Hindi na ako umiiyak kapag sinisigawan niya ako. Hindi na ako lumalaban dahil sa isip ko, mayroon na akong takasan. Isang takasan na unti-unti na palang nagiging bitag para sa aming lahat. Isang gabi, habang pauwi ako galing sa isang kunwari, ay overtime sa trabaho. Pero ang totoo ay galing kami sa isang hotel ni Ivan. Nadatnan ko si Florentino na nakaupo sa dilim sa aming sala. Walang bote ng alak sa harap niya. Tahimik lang siya, pero ang aura niya ay mas nakakatakot kaysa noong lasing siya. Saan ka galing, Rosa?
Tanong niya sa isang mahinahon pero mapanganib na tono. Sa trabaho nga, di ba? Nag-text ako sa'yo. Sagot ko habang iniiwas ang tingin. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso at inamoy ang buhok ko. Amoy lalaki ka, Rosa. At hindi lang basta lalaki. Amoy ng pabango na pamilyar sa akin. Napalunok ako. Ang pabangong gamit ni Ivan ay ang paboritong regalo sa kanya ni Jonalyn noong anniversary nila. Isang pabangong ako pa mismo ang tumulong kay Jonalyn na piliin sa mall. Ano bang pinagsasabi mo, Florentino? Pagod ako. Gusto ko nang magpahinga. Pagtataboy ko sa kanya. Huwag mo akong gawing gago, Rosa. Nakikita ko ang sasakyan ni Ivan na laging umaaligid dito. Akala mo ba? Hindi ko alam. Akala niyo ba mga tanga kami ni Jonalyn? Sigaw niya habang isinusubsob ako sa pader. Doon nagsimulang gumuho ang mundong binuo namin ni Ivan. Ang lihim na akala namin ay mananatiling lihim ay unti-unti nang lumalabas sa dilim. At ang mas malalang bahagi, ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking gulo na hindi ko akalaing hahantong sa isang trahedyang hindi namin malilimutan habang buhay. Nang gabing iyon, matapos ang marahas na paghaharap namin ni Florentino, tila tumigil ang ikot ng mundo ko. Hindi ko na itinanggi, hindi ko na kaya ang bigat ng kasinungalingan. Sa bawat sampal at mura na natanggap ko mula sa asawa ko, tinatanggap ko yon bilang parusa sa pagtatraidor ko sa matalik kong kaibigan. Ngunit ang hindi ko alam, habang nagkakagulo sa loob ng aming bahay, ay may mas matindi palang bagyong nagaganap sa kabilang kalsada, sa bahay ni na Jonalyn at Ivan. Pumutok ang balita, kinabukasan na tila isang bombang sumabog sa buong subdivision namin sa Parañaque. Nalaman ni Jonalyn ang lahat, hindi dahil sa nahuli niya kami sa akto, kundi dahil sa isang nakalimutang resibo ng hotel sa bulsa ng pantalon ni Ivan na nilabhan niya. At ang mas masakit, nakita niya ang mga mensahe ko sa cellphone ni Ivan habang natutulog ito, mga mensaheng puno ng pagmamahal at pagtataksil. Hindi ko makakalimutan ang hitsura ni Jonalyn nang sumugod siya sa bahay namin. Wala siyang dalang galit na sigaw. Dala niya ay ang katahimikang mas nakakabingi. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kaibigang itinuring niyang kapatid. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at asawa. Rosa, bakit? Isa lang ang tanong niya. Maikli, pero ramdam ko ang pagkadurog ng puso niya. Sa dami ng lalaki, Rosa, bakit ang asawa ko pa? Wala akong naisagot. Napaluhod na lang ako sa harap niya, umiiyak, humihingi ng tawad na alam kong hindi sapat. Sa mga sandaling iyon, dumating si Ivan. Sinubukan niyang mamagitan. Sinubukan niyang protektahan ako. Pero lalong nag-apoy ang sitwasyon. Ang dating tahimik na kalsada namin ay napuno ng eksenang parang sa pelikula. Si Florentino na lasing na naman ay lumabas at sinugod si Ivan. Isang matinding gulo ang nangyari. Suntukan, sigawan, at ang pagkawasak ng dalawang pamilyang binuo ng maraming taon. Natapos ang gulo nang dumating ang mga barangay tanod at pulis. Pero ang sugat sa aming mga puso ay hindi na magagamot ng anumang areglo. Makalipas ang ilang buwan, naghiwalay kami ni Florentino. Hindi na niya matanggap ang dumi na iniwan ko sa aming pagsasama. Si Jonalyn naman ay lumipad patungong abroad. Dala ang lahat ng sakit at pinutol ang anumang komunikasyon sa aming lahat. Iniwan niya si Ivan. Bit-bit ang puot na hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kami ni Ivan, akala namin, kapag malaya na kami, magiging masaya na kami. Pero nagkamali kami. Ang relasyong itinayo sa abo ng pagtataksil ay hindi kailanman magbubunga ng kapayapaan. Sa tuwing titingnan ko si Ivan, hindi ko makita ang lalaking minahal ko. Ang nakikita ko ay ang mukha ni Jonalyn na umiiyak. Ang bawat haplos niya sa akin ay paalala ng aming kasalanan. Sa huli, nagpasya kaming maghiwalay na rin. Hindi dahil hindi namin mahal ang isa't isa, kundi dahil masyadong maingay ang aming konsensya. Ngayon, mag-isa na lang ako rito sa Parañaque. Nagtatrabaho, bumabangon,
pero laging may lamat ang pagkatao. Tuwing uulan at maaalala ko ang gabing iyon sa garahe, isang malalim na buntong hininga na lang ang kaya kong gawin. Natutunan ko sa masakit na paraan na ang panandaliang ligaya ay hindi kailanman magiging sapat na kabayaran para sa pagkawala ng dangal at pagkakaibigan. At yan ang kwento ni Rosa. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Isang aral na naman ang iniwan sa atin ng buhay ni Rosa, na ang bawat desisyon natin ay may kaakibat na pananagutan, at ang pagtataksil ay isang apoy na walang pinipiling tupukin, maging ang mga taong pinakamahalaga sa atin. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta hanggang sa dulo. Sana ay may napulot kayong aral at aliw sa ating pagtatanghal ngayong araw. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, laging tandaan, ang katotohanan ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang lihim. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel ng Tagalog Wild Confession at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. I-follow nyo na rin po ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang updates at pakikipag-ugnayan sa ating komunidad. Muli, ako ang inyong Ate Jay, nagpapasalamat at nagpapaalam. Hanggang sa muli, mga ka-confess, keep safe and stay wild.